Hi, this is JB, and this is another episode of Ma, Anong Ulam? And for this episode, ang lulutuin nating ulam ay isa sa mga variation of my adobo. Isa. Kasi madami akong variation of adobo eh. So, ito yung favorite kong variation ng adobo lately. Kasi, it is a product of my boredom. Like, may mga times kasi na kapag nauumay na ako sa lasa ng mga ulam, tinatry kong mag-experiment ng mga bagay-bagay, mga ingredients ng ulam. And from an adobo-based ulam, I created this adobo sa kalamansi. For our ingredients, liempo, lamasin sa asin, hugasan muna tapos lamasin sa asin, carrots, optional yung carrots, gusto ko lang kasi may carrots, patatas, bawang, kalamansi. Yung piniga kong kalamansi, mga 7 kalamansi yan. May extra akong 3, depende sa timpla ko later. And sibuyas, oyster sauce, honey. Pwede ding asukal kung wala kayong honey. And toyo. Ayan ang ating ingredients para sa kinalamansi ang adobo. Una, papakuluan muna natin yung karne sa tubig para lumambot siya na malambot na malambot. Hanggang sa kumatas yung mantika, yung sariling mantika ng karne at maiga yung tubig. Yan, lagyan ng tubig. Yung sapat na dami lang, ganyan. Sapat lang para makover yung karne. Depende kung gaano karaming karne yung lulutuin nyo. Itong karne na to, nilamas ko na to sa asin. Tapos, kaya may lasa na yan. Papakuluan na lang natin. Pakuluan. Ayan, iga-iga na siya. Hintayin natin na mag-golden brown pa to. Prituhin natin ng onti pa. Sa sarili niyang mantika. Dagdag lang kayo ng mantika if yung karne na ginamit nyo is purong laman at walang kahit konting taba na possible na mag-produce nung mantika na kailangan nyo for panggisa. Pag ganyan pag pangit na yung karne nyo, na medyo dumidikit sa kawali yung karne, pwede nyo yan dagdagan ng onting mantika. Pero ontian nyo lang. Yan, ganyan lang. Pag medyo brown na siya, pwede na nating igisa yung bawang at sibuyas. Bawang, sibuyas, make sure na maging aromatic yung mga nilagay natin na sibuyas at bawang. Para lasang-lasa yung lasa nun. And pwede na rin nating ilagay yung carrots. Yan, ilagay ang carrots. Since napakuluan naman na natin yung karne kanina, kaya pwede na yan. Now, titimplahan na natin siya. Toyo. Isa lang. Tapos oyster sauce. Hindi ko inubos tong isang pack. Kalahati lang. Yan ang sabaw. Konti lang. Lagyan pa nating onte. Dahil medyo kumukulo-kulo na siya, pakuluan pa natin siya ng mga 3 minutes or 2 minutes. 2 minutes na pakuluan yung carrots at yung karne. Ayan, hindi ko pala na-record, pero after 2 minutes, ilagay yung patatas. After 2 minutes, ilagay yung patatas. And then, honey. Konting honey lang. Patak lang. Ganyan. Konting tamis lang.
Pwedeng sugar konti lang din. And then, ilalagay na natin syempre, yung pampaasim natin na imbis na suka ay kalamansi. Kalamansi. And paminta. Yan na, papakuluan na lang natin hanggang sa lumambot yung mga gulay at mas lumambot pa yung karne kasi mas masarap. The more na malambot yung karne, the more na mas masarap. Sarap siya kainin para malinamnam. Tingnan natin kung malambot na yung mga karne. Tusukin natin ang tinidor at yung patatas at carrots. Malambot na yung karne. Sobrang lambot na yan. Pero kung gusto nyo pa, kunwari yung mga kasama nyo sa bahay ay wala nang ngipin, matatanda na, pwede nyo pang tagalan, dagdagan nyo na lang ng onting tubig para mas lumambot pa. Ayan na, luto na, masarap. Salin na natin para tayo ay makakain na, mga anak. Ayan na. Ayan, luto na ang ating adobo sa kalamansi. Adobong liempo sa kalamansi. Pampadagdag ng sarap. Bali, kung gusto nyo pang madagdagan yung pagiging kakaiba nitong adobo natin, pwede natin siyang dagdagan ng fried garlic. Paborito ko kasi itong fried garlic. May hilig ako dyan. Oh. Pwede nyo siyang lagyan dyan. Yan na ang ating adobo sa kalamansi. At yay! Pwede nang kumain, mga anak. Charot. So, dyan na nga nagtatapos ang ating cooking session for today. Diba? Ngayon lang kayo nakakita ng adobo na may carrots, tapos kalamansi. Pero masarap. Try nyo rin. Promise, masarap to. So, again, kung may mga gusto kayong recipe na matutunan and you want it to be part of this channel, just comment kung ano yung mga ulam na gusto nyong lutuin pero hindi nyo alam kung paano. And I will teach you how to do it. And maybe, kagaya nito, ilalagyan din natin ng konting twist. Okay? So, again, kapag meron kayong mga recipe na kailangan or nagtanong kayo kay mama ng anong ulam, pero wala siyang maisagot, lagi nyo lang paalala sa kanya na this is Ate JB and this is anong ulam.